sa inyong tanan. Good morning everyone. Welcome back to our channel. Today is Wednesday. It's the 23rd of September. And then it's first week of school holiday for term 3. So guys, ano siya? Kibali, after this school holidays, 2 weeks kasi yung off nila, yung holiday. So, pagbalik is term 4 na siya, guys. Ang bilis ng panahon, no? So, term 4, that's the last term sa school. So, that's October, November, and then December. And then, sabi nila, baka daw this year, mag-end early daw yung school. Kasi nga, dahil sa, sa COVID. So, anyway, guys, it's a cooking vlog today. And then, I'm going to cook what you call that? Sardines pasta. Pasta with sardines. Kibali ko ani siya, guys, kanang hayag kay bayut. Pamit ka kung kuha na lightning niya. Kibali ko ani siya kanang siya, guys, kibali Spanish sardines with pasta. Kaya lang wala kaming Spanish sardines. Marami naman siyang dito. Marami namang option kasi mostly yung mga sardines na nasa lata or sa bottle, siya, made in Spain at saka Portugal yata yun. Mostly yun talaga. Tapos, walang guys. Ang nabili ko lang is ito siya. Olive, wild sardines in olive. Ito lang siya ang nabili ko. Tapos, made in Poland. Made in Poland siya, guys. So, dalawa. So, ito yung mga mga ingredients natin today. So, we have spaghetti. Tapos, number 3. Ito talaga yung ginagamit ko normally kahit yung mga birthday. Pero, hindi ako sa brand. Ang importante lang talaga is ito. Number 3. Yung niya. Kasi hindi siya masyadong thick. And then, 1 onion. Tapos ito, ibali to siya, guys. Naa siya sa kanang lata. Nasa tin siya ba. And then, we're going to put Kalamata olives. And then, chop garlic. And then, yung cheese. Ito lang siya, guys. Tapos, yung gagamitin ko, pag-isa, ang oil lang dito sa sardines. So, first, lutuin muna natin itong pasta natin. So, mag-follow lang tayo sa instruction dito sa likod. And then, isutay natin. Gisahon nato ni siya. Onion, garlic, tapos ito. And then, ilagay natin ang kalamata, itong black olives. And then, yung cheese. And then, salt and pepper to taste. So, BRB, guys. Siya, guys, tapos na ang pasta. Ako na siyang giluto. So, ang next nating gawin, mag-isa tayo, guys. I-saute natin ang ating onions. And then, ito, na-chop ko na. Na-chop ko na yung onions. Tapos, yung garlic, no need to chop kasi it's already chopped. And then, pala, guys, yung olives ko, yung black olives, hindi pala siya, seedless. So, meron siyang buto. Kaya, ang ginawa ko na lang is, chinap ko na lang siya into like this. Ganito. Tapos, ko na lang siya, parang cut into strip na lang. Ganyan. Na lang siya, guys. And then, so, tapos na yung pasta natin. Ang gagawin na lang natin is, mag-isa. Isutay natin ito. So, ito siya, guys. Ito yung itsura niya. So, ito yung, dito, yung sardines or, yung mga sardine, mostly talaga yung, nila is ganito, yung lata, yung tin nila. Hindi kagaya yung sa atin na pahaba siya. Ito pa-flat. So, ganyan lang siya, guys. So, kibali ang oil nito, yun ang gagamitin natin. Kapag mga sardines, salmon, di ba na naman bigla.
And then guys, meron pala akong i-share sa inyo na good news. So I will doing this one. Ano pala? Cheese. Minsan ako ang cheese. Mag-cheese date ta. Kibali ano lang, 1 cup of grated cheese. Pero ano na yun siya. Last na to siya. Na to ibutang. Ayan. Meron akong i-share sa inyo na good news. Ayan lang siya guys. Siguro 1, 2, 3. Tatlo lang yung ano, yung laman. Pero malaki siya guys. Malaki siya. Yung unod niya. So, yeah. So, ako sa nang igisa. Tapos, meron akong i-share sa inyo na good news. Kasi nung Monday guys, kibali, just this Monday, meron akong schedule for my Australian citizenship test. So, guess what? The result is... Ta-da! I passed the test. Which is amazing. So, first, pero ililib ko yung ano guys, yung website, kung sino man yung taga-Aussie na hindi pa naka-take ng ano, ng test. Ililib ko sa description box para maka-help naman ako konti, diba? So, first, ang ginawa ko guys is nag-apply ako online. Either, dalawa yung options. Kasi hindi ka na pwedeng pupunta doon sa ano, sa immigration na mag-get ng form. Wala na guys. Kapag pupunta ka doon, they just inform you na just visit website, ganyan lang. Tapos nandun lahat yung mga forms. I-photocopy mo lang siya. Tapos i-sign. Kibali, i-fill up. Or online. So, I prefer online. Dati pa talaga, online na talaga ako. Kasi, mas maganda yung online. Kasi, i-ano mo lang siya. For example, certified copies. I-scan mo lang siya sa computer. Diretso na sa ano, computer mo. And then, i-attach mo lang siya sa file. Doon sa application mo online. Attach lang siya. Tapos, easy lang talaga. Pero kung gusto mo yung, ano, yung paperworks talaga, punta ka sa, ano, post office, tapos meron silang address. Tapos, yun lang. Punta ka sa post office, doon mo lang talaga i-gather lahat yung mga paperworks, kibali sa folder, ganyan lang siya. Pero so, I prefer online. And then, I applied December last year. And then, they email me, siguro mga February this year, na I have a schedule for my test, my interview at saka test. Kasi yung una talaga guys is interview, which is hindi naman siya talaga na interviewin ka. Ang ano lang talaga is to check your documents, original documents, yun lang. And then if everything is done, everything is na-provide mo lahat, wala nang mga question, you're going to proceed the test. So, yun guys, so I have a schedule April kibale this year, and then na-move kasi, na-cancel kasi sa COVID. And then, na-move sa August. And then, na-postpone na naman. Parang 3 times yata na-postpone yung schedule ko sa month of August. And then, they just email me first week of this month sa September na I have a schedule na for my interview at saka test. So, nung Monday, 21st of September, yun ang schedule ko, 1:30 PM. Pumunta ako doon kasi doon ang test sa ano nila, sa kibali sa immigration. And then, ano lang siya guys, dinala ko lahat yung original documents kasi yun ang requirements na dalhin mo yung original. Pero pagdating ko doon, ang inask lang sa akin is my driver's license at saka Medicare card. Yun lang. And then, double check siya doon sa application ko kasi nandoon na lahat kasi yung sinubmit ko na mga documents. Original at saka yung certified copies. Pero dala ko pa din yung original kasi not allowed yung mga copy-copy. And then, after that, sabi niya, pinicturean ako doon. Tapos, after photo, proceed na ako sa test. And then, the test is 20 items. And then, kibali, 75% pass. Makapasa ka na. Kibali, I think, at least 2 or 3 mistake.
pwede yun. But, kung failed ka, sa first test mo, failed ka, pwede kang mag-retake nung that time. Pwede ka, walang problema guys. Tapos, walang bayad doon. Kasi nagbayad ka na doon sa, sa application mo doon online. And then, yun guys, madali lang talaga siya, multiple choice, tapos basic na question lang siya. Tapos na-surprise lang ako kasi yung ni-review ko, kasi yung reviewer ko nasa online, kasi meron silang reviewer doon, practice test Kibali online. Iba yung lumabas sa test talaga. So, ang ginawa ko na lang is analyzing the question, ganun na lang guys. Pero basic lang, like for example, what is the color of Australian national flag, mga ganyan lang, national language dito. So basic lang talaga. And then after that, nakapasa ko, sabi ng babae, mag-wait lang daw ako ng approval letter para doon na makita yung kailan yung ceremony, ganun. And then, nag-check ako, chinek ko yung application ko online, tapos meron ng note doon na na-approve na yun, yung yung application ko. Tapos, maghintay na lang kami 6 to 8 months processing para sa sa ceremony, sa Kibali yung oath-taking, yung pledge. So, hindi pa ako citizen at the moment, hindi pa. Nakapasa ako sa test pero hindi pa unless na after sa pledge, sa ceremony. So yun, grabe, talaga guys, kasi matagal na ako dito, maraming nagko-question talaga, ba't daw ngayon lang ako nag-take, na matagal na ako dito, siguro 12 years na ako dito. Kasi nung time na yun, kasi guys, busy, kasi nga, sa babies, ganyan, mag-atiman ng mga bata, ganun. And then, ako sa siyang pati yun. So, kasi nga, pag-apply ko ng permanent Kibali residency, Kibali, parang kontento na ako, tapos, wala sa plano na mag-take, ganun, mag-take ng citizenship, ganun. So, ayun, nag-take lang ako, kasi nung, alam mo yung, nag-vlog ako nung na-disappointed ako sa yung trip namin for Canada. Kasi nga, hindi pa kami citizen dito. So, we need to get a visa, American visa. So, much better talaga guys na Tapos, na-notice ko, kapag magbiyahe kami, punta kami ng Philippines, kailangan talagang kukuha ka ng visa. So, mag-pay. Siguro mga 200 plus yung visa. So, kung citizen ka na, no need na to get visa para maka-out ka sa country. Tapos, makabalik ka din. So, kailangan mong mag-apply ng visa. Kasi needed siya sa immigration, dyan sa airport. So, much better na mag-citizen ka na lang para hindi magastos, hindi yung bayad ka ng bayad para sa visa, diba? Lagay ko na yung onion, yung sibuyas natin. And then, ipa-golden brown lang natin siya. And then, isunod na natin ang ating natin, garlic. So, I'm using this one talaga, guys. Kung sino yung taga dito, taga Aussie, mag-use kayo ng, ganito. Kasi, siya, masarap. Tapos, lang siya. Yung, alam mo yung, meron siyang minced garlic, pero mas prefer ako sa chop kasi para malasahan mo talaga yung ahos ba. And then, after this one, so, siguro mga ganyan lang kasi we love garlic. So, this is our lunch, guys. Lunch namin ito. And then, after this one, after sa gisa, isunod na nato ang ating, this one, itong sardines. Tapos, Kibali sa isang ganyan, isang piraso, i-cut ko lang siya into half. Ganyan lang, para hindi siya masyadong, kadabit itong madugmok, yung madurog ba, yung madugmok. So, tatlo lang talaga siya, guys, yung tulo. Tulo lang siya kabuo. So, masarap siya kapag Spanish sardines, diba? Yun ang sa atin, sa Philippines. So, yun guys, nakapasa ako, tapos, I'm so happy. Madali lang siya, tapos, madali lang yung
mag-take doon. Tapos, para sa akin, yung application sa online, madali lang siya, madali lang din. Kasi hindi naman sila hindi naman, mag-email naman sila sa iyo kapag meron ka pang kulang. Or mag-email sila kapag everything is complete. So, walang problema, walang hassle talaga kapag online ka lang mag-apply. Walang problema kasi, i-update ka nila palagi through email tapos text sa cellphone, which is really good. So, parang, kagaya nung sa akin kasi 3 times akong na-postpone kasi nga dahil sa pandemic. So, palagi silang nag-text sa akin sa mobile ko na postpone, tapos i-inform lang daw nila ako, ibalita lang nila ako, i-update na nila ako kung kailan yung test ko, mga ganyan. Tapos, pagdating doon, hindi naman totally talaga strict talaga pagdating doon, guys. No need to wear mask. Ang ano lang talaga nila, requirements na talaga nila is, when you're in the sa door, yung sa entrance, merong doon, hand sanitizer. Ka talaga, yun ang requirements talaga na mag-hand sanitizer ka bago ka punta sa machine doon. Kasi i-scan mo yung barcode sa letter mo. Kaya you're going to bring your letter. I-scan mo doon, tapos bigyan ka ng number mo para to proceed your, saan ka na window, ganyan. Maganda. Organized naman sila, guys. Tapos madali lang. Tapos, I'm so happy kasi everything is done. So, yun. So, next guys, ilagay na natin ang ating sardines. So, ato lang siyang last lang yung natin, yung cheese. Nagustuhan to ng mga bata. Kibali, pang ko na to, pang 3 times ko nang gawa nito. So, yan. So, ipakita ko sa inyo. Madali kasi baho man. Isuki siya baho, ma'am. Basta kuan, sardines. So, ganyan ko lang siya, guys. Ganyan. Or siguro more pa yun kay dagko man siya. Malaki man yung niya, unod niya. Siguro ana lang yun siya. Basta ganyan na siya. Tapos, minimize lang yung yung kanang pag-ukay ba para hindi siya madurog. Ana lang siya. And then, after this one, isunod na nato ang olives. Itong black olives. Sus, naman din siya kuan, guys. Uy, ka ng liso. Meron pala siyang seeds. Kaya, yun, ginanyan ko na lang siya ba. Baho ka ba yun? O, di man siya baho. Langsa lang siya. Ganyan. So, after this one, guys, pwede na nato ilagay ang atuang pasta dito. I-mix natin sa sardines natin. And then, lagyan natin ng cheese. Kuwatag cheese. Ayot! Iso kay ma'am. So, yung mga bata, sila? Dito lang sa bahay, walang kasi kung wala pang guys, kung wala pang pandemic, siguro, meron na silang mga, alam mo yung playdate sa friends nila, ganyan. Kaya lang, careful kami. Kasi, at the moment, wala namang zero naman yung case. Today, zero siya, guys. Kasi palagi naman silang nag-update. So, I'm using this one. Ito yung paborito namin na cheese. Ganyan. Siguro 1 cup lang siya, guys. So, the weather today, kahit gloomy siya, guys, pero naglabadjud ko kay grabe, ang dami na naming labahan, guys. Daghan na kayo nagbulingon kasi kahapon, nag-work ako. Doon ako kay daddy. So, ayan. Busy-busy talaga. Yan. Tapos, ilagay na natin ang ating itong itong pasta natin. Ato na nang ako sa siyang i-drain. Ayan na, guys. Nilagay ko na yung yung pasta. And then, ang next is, ato na lang ilagay ang cheese. Ano siya? So, magbana-bana lang dyan punta. Pero, 1 cup lang siguro mas tuan. Pero, para sa ako, ato lang bana-banaon. Uy, pero before I kuan, guys, I forgot to show you na nag-wash hands ako. Mag-wash hands man yun ko, guys, kay especially dito sa amin, mga bata kasi yung kakain, kailangan talaga malinis yung
yung kamay mo kapag mag-prepare ka ng food, di ba? So, ato na siyang i-mix. Tapos, lagyan lang natin siya ng salt and pepper to taste. Ganyan. No, humot kayo siya. Dayon, ato na lang siyang kalungon. Kasi, dali raman siya. Dali, kaya dili man siya kanang hilaw. Diba? Hindi man hilaw yung yung sardines natin. Ang ano lang natin is, quick cook. So, ayan na guys. This is our dinner. Oh, dinner? Oo, dinner po. This is our lunch and then dinner. Kasi yung pagkain ni Daddy is different at the moment. Kasi, ano siya, he's on a diet. So, iba yung pagkain niya. Iba yung pagkain niya sa amin, guys. So, ayan. So, very productive day ako today. Naglaba, tapos cooking lunch with dinner. Include na to sa dinner, guys, para hindi din nabitaw ko magluto later. Sorry. Nabitaw ko magluto later. So, ayan. Lagyan na natin ng salt and pepper. Tapos, lunchtime. Oo, kasi 12:34 na siya, guys. In the, noon time. BRB! Guys, mukhaon ako. Yung mga bata ayaw pa nila. So, ito na yun, guys. Namurag dadaghanan na ako siya cheese. Tapos, parang siya, guys. Parang kulang yung not enough yung sardines. Murag not enough siya. Ayan. Siguro gamay lang sa kay I'm not really hungry. And then, maglagay lang tayo ng chili flakes para masarap. I have a chili flakes here. Ayan. Tangan na itong chili flakes. Para kasi chili, diba, appetizer yan siya. Kanang pampagana, diba, sa sa food. So, ayan, guys. So, nilagyan ko lang siya ng chili flakes. And then, i-try na natin. Yung mga bata, busy pa sila sa sa gula. Sila, flying. Watching YouTube yung iba. Ayan. Ano pa yung kulang dito? Pero para sa akin, I'm happy with this. Kasi happy yung mga bata eh. Ganito yung ko din, yung first na ko, luto ko. Lami siya, guys. Lami siya. Kalami. Lami with kuan. With sardines and then itong olives. Lami siya. Siya, focus ba yun? Uy, dili pa mamukaon? Uy, lami. Pero para sa akin, no, parang not enough yung sardines ko. Siguro, siguro kalata or upat. Para lami gid siya. Kasi parang 700 grams yata itong pasta ko. Or 500 grams. Lami. B, di pa ka makaon, B? Dili pa sila hungry, guys. So, yun na yung vlog natin today, guys. Itong Spanish, hindi Spanish. Itong sardines, pasta with sardines. And then, yung good news na I passed the citizenship test dito sa Australia. So, looking forward ako sa guys, sa oath-taking. Pero, pala guys, kasi nakausap ko yung friend ko na meron siyang friend din na bago lang daw nag-take. Hindi, bago lang nag-attend ng ceremony. Pero hindi siya guys. Hindi yung, alam mo yung punta ka sa venue. At the moment, siya, online. So, bale, para siyang live streaming na ceremony. Parang ganun. So, but we still
prepare kasi excited yung mga bata to wear formal clothes. Tapos, alam mo yung merong program, tapos punta kami ng stage, kami ni Ate Kai, tapos mag-receive ng certificate, ganun, Australian citizenship na na certificate. Pero hindi ko alam yung nila kasi sabi nila online daw sa ngayon. So, pero sabi niya, baka daw in 2 months time, darating na yung sa amin. Baka mangyari na daw, I hope so. Kasi matagal po kapag 6 months. Kasi sabi 8 to 6 months processing daw. So, yun. I'm excited. Siguro pa din kami ni Ate Kai. Mag-wear pa rin kami ng formal clothes para naman, presentable, diba? Kasi rude naman kapag hindi ka diba? Basta excited kami, guys. Pero, i-vlog ko pa rin yun siya, yung program na yun, kahit online. So, yun. Thank you so much for watching, guys. And if you like this video, please thumbs up. And then, if you haven't subscribed our channel, please subscribe. And then, if you like to share, please share with your friends. And yun, thank you so much for watching. And have a lovely day. Bye!